Nagsimula ang lahat nang lumipat kami sa lumang 2 palapag na bahay sa dulo ng isang tahimik na subdivision. Maulan ang hapon nang una naming makita si Milo. Isang pusang kulay orange ang balahibo at tila kulay abo na mga mata. Nakaipit siya sa ilalim ng lumang aparador sa bodega. Basang-basa at nanginginig. Dahil mukhang wala siyang amo, napagpasyahan naming ampunin siya at alagaan. Noong unang mga linggo, mabait at tahimik si Milo, pero hindi nagtagal, nagsimula kaming makapansin ng mga kakaibang bagay sa loob ng bahay. Nagsimula ito tuwing 3:00 ng madaling araw, ang tinatawag na witching hour. Magigising ako sa gitna ng gabi dahil naririnig ko ang mabibigat na yabag sa pasilyo sa labas ng aking kwarto. Sa tuwing sisilip ako, nakatayo si Milo sa gitna ng dilim, nakatingin ng diretso sa bakanting sulok ng kisame habang naglalabas ng mahina at nakakapangilabot na tunog. Yung tunog na nililikha ng mga pusa kung may kaaway sila na kapwa pusa, ganon ang mga tunog na ginagawa ni Milo. Isang gabi habang nag-aaral ang nakakabata kong kapatid sa kanyang silid, biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng kanyang kwarto. Kahit nakapatay ang aircon, nakikita namin ang aming mga hininga dahil sa sobrang lamig. Biglang pumasok si Milo at humarang sa pinto. Nakatayo ang lahat ng kanyang balahibo habang nakatitig siya sa madilim na ilalim ng kama ng aking kapatid. Aking inilawan ng flashlight ng phone ang ilalim ng kama. Sa unang tingin, wala akong nakitang kahit ano. Pero nung tignan ko uli, nakita ko ang 2 maitim na kamay na may mahahabang kuko na nakahawak sa ilalim ng kama at tila may gustong hilahin. Bago pa ako makatili sa takot, naglabas si Milo ng isang napakalakas at nakakakilabot na miyaw at mabilis na tumalon sa ilalim ng kama. Rumaragasa ang kalabog at kaluskos mula sa ilalim ng kama na para bang may 2 nilalang na nag-aaway sa dilim. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang tumahimik ang buong silid. Dahan-dahang lumabas si Milo mula sa ilalim ng kama. Ligtas siya, pero ang kanyang mga mata na dating kulay abo ay nag-iba at naging matingkad na dilaw. Sa sahig sa tabi ng kama, may naiwan na lamang na maitim at malapot na likido na unti-unting naglalaho. Mula noong gabing iyon, naintindihan na namin ang tunay na dahilan kung bakit napunta sa amin si Milo. Hindi siya ordinaryong pusa. Siya ang aming tagapagbantay laban sa mga hindi nakikitang nilalang na nagtatago sa dilim sa aming bagong bahay. Katabi na siya ngayon ng aking kapatid tuwing matutulog. At tuwing lalapit ang anumang masamang spirito, nagbibigay si Milo ng mahihinang babala na tanging kami lang ang nakakaalam. Naramdaman mo rin ba na minsan nakatitig ang iyong alagang pusa sa bakanting sulok ng inyong kwarto? Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang basang kama. Sa gitna ng malamig na gabi, tahimik ang buong bahay at tulog na kami nang bigla akong maalimpungatan dahil gumagalaw ang anak ko sa tabi ko. Sa edad na 9 years old, matagal na siyang hindi umiihi sa higaan, kaya nagtaka at nag-alala talaga ako nang maramdaman kong basa ang kumot at bedsheet namin. Agad akong bumangon para buksan ang ilaw at tulungan siyang magpalit ng damit. Habang busy ako sa paglilinis ng kama, nagpupunas ng foam at nagpapalit ng bedsheet, nagulat kaming pareho ng anak ko nang biglang pumasok ang aming mga alagang pusa sa kwarto. Lumapit ang mama cat, kasama ang kanyang 4-month-old na kitten. Akala ko makikinood lang sila pero gumawa si mama cat ng napakakakaibang bagay. Dahan-dahan siyang lumapit sa mismong basang part ng kama at biglang nagmassage doon gamit ang kanyang mga paa. Pagkatapos niyan,
Dinaluhan niya ang anak ko at nagkling ng mahigpit sa braso nito habang nagpupur. Si Kitten naman, sa halip na maglaro tulad ng karaniwan niyang ginagawa tuwing gabi, ay dahan-dahang umakyat at humiga mismo sa ibabaw ng tiyan ng anak ko. Tahimik lang silang dalawa roon na tila ba nagbibigay ng init at proteksyon. Nagkatinginan na lang kami ng anak ko. Pakiramdam namin, may nararamdaman na ang mga pusa na hindi pa namin napapansin. Kinabukasan, nagkatotoo nga ang aming hinala. Biglang naging mainit ang katawan ng anak ko at nilagnat siya. Dahil hindi rin nawawala ang lagnat niya, agad kaming nagpa-check up sa doktor after 2 days. Nirequest ng doktor na mag-undergo siya ng laboratory test katulad ng urinalysis at CBC. Paglabas ng results, nanlumo ako nang malaman kong may infection pala ang anak ko sa kanyang ihi at dugo. Agad kaming binigyan ng mga gamot at antibiotic para simulan ang kanyang gamutan sa bahay. Habang nagpapagaling ang anak ko sa kwarto, hindi talaga siya iniwan ng 2 pusa. Tuwing iinom siya ng gamot o magpapahinga, nandoon lang sila sa gilid na para bang permanenteng nurse na nagbabantay. Subalit pagkalipas ng 1 linggo, pabalik-balik pa rin ang pananamlay ng anak ko kaya nag-decide ang doktor na ipa-x-ray siya. Doon namin natuklasan ang mas nagpalala sa aming pag-aalala. May pneumonia rin pala ang anak ko. Nagtaka at nag-alala ako ng husto dahil wala man siyang anumang sintomas. Walang ubo, walang sipon at walang plema. Isang silent condition pala ito na napakadaling makaligtaan kung hindi dahil sa mga naunang warning signs. Dahil sa mga bagong gamot, nakatutok ang buong atensyon ko sa anak ko, pero dumating ang pinakamalungkot at pinakamahirap na part kinabukasan. Bago pa ang araw na iyon, sobrang sigla pa ng aming kitten. Nagtatatakbo pa siya sa sala at nakikipaglaro. Pero noong madaling araw na iyon, bigla na lang siyang nanlamig at nahirapang huminga. Nagpanik ako at sinubukan pa namin siyang padidehin at tulungang makahinga. Pero ayaw na rin talaga ng katawan niya. In just a few minutes, tuluyan na siyang pumanaw sa aming mga kamay. Sobra kaming naiyak ng anak ko. Pakiramdam ko talaga sa puso ko. Inabsorb ng maliit na kitten ang sakit o ginawa niya ang lahat para lang samahan at protektahan ang aming anak habang nasa pinakamababang point ang kalusugan nito. Inilibing namin ng maayos ang kitten sa aming bakuran. Pagkatapos ng araw na iyon, unti-unting nagbago ang lagay ng anak ko. Nagtuloy-tuloy ang kanyang paggaling hanggang sa bumalik ang kanyang dating sigla. Today, fully recovered na at okay na ang aming anak. Kapag tinitignan ko si Mama Cat na tahimik na nakaupo sa tabi ng aking anak, hindi ko makakalimutan ang sakripisyo at ang ipinakitang pagmamahal at care ng aming mga alagang pusa sa aming pamilya. Hindi ko alam kung naniniwala kayo na nakakaramdam ang mga alaga natin ng sakit o lungkot na ating nararanasan. Pero marami ang naninindigan na mayroong kakaibang koneksyon ang mga tao at ang kanyang mga alagang hayop. Para sa kanila, ang mga hindi karaniwang kilos ng ating mga aso o pusa tulad ng biglang pagtabi, pagiging tahimik o pagtitig ng malalim kapag mabigat ang ating pakiramdam ay hindi lang basta coincidental. Isa itong senyales at paraan ng pagpaparamdam ng kanilang damay na hindi natin dapat basta-basta baliwalain. Madalas, mas nauuna pa silang makapansin sa ating emosyon o kalagayan bago pa natin ito aminin sa ating sarili. Ang kanilang tahimik na pagdamay ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa mga sandaling mabigat ang buhay.